Hello, good morning po. Ang topic po natin ngayong umaga ay yung tungkol sa brain attack versus heart attack. Kasi po, um, meron kasi akong kakilala na namatay. Ang information na nag-gather ko lang is 12 years old siya at saka high blood. Noon po yun, first week of December last year, last month. So, namatay po yung bata na 12 years old na may high blood. So, ang sinabi lang po sa akin, inatake. Kasi high blood or hypertensive. So, syempre po dito, hindi naman po na yan ma-autopsy para malaman kung heart attack po ba o yun stroke or brain attack. Ano po ba yung pagkakaiba nung stroke or brain attack at saka yung heart attack? Doon po kasi sa brain, pwedeng pumutok or nagbara yung blood vessel, yung artery sa brain. So kapag ka nagbara yung ugat or artery sa brain, mawawala ng daloy ng dugo dun sa part ng brain. Masisira po yun. Pwede kang magkaroon ng disability. More likely dun sa batang 12 years old na yun, hemorrhagic stroke yung nangyari. Pumutok yung ugat. Mabilis po kasi yun. Pag pumutok yung ugat sa brain, mabilis. Parang aneurysm po. Yung parang nangyari dun sa kay FPJ at dun sa kay Isabel Granada. Yun naman pong heart attack, yung ating tinatawag na silent killer. Although yung ating ugat yung nabarahan, yung ugat sa puso. Kasi po yung puso natin, meron din po yung muscle. Kaya nagpa-pump siya ng magpa-pump. So, kailangan din niya ng blood supply yung mismong heart muscle. So, meron din po siyang mga arteries para supply yun yung heart muscle kasi kailangan niya magtrabaho sa pagtibok. So, kapag ka nagbara po yung isang artery, although pwede pong gumawa ng collateral, halimbawa po, dun sa ugat na yun, barado, no, pwedeng neovascularization, gumawa ng mga panibagong ugat para masupplyan pa rin yung same muscle. Pag hindi kinaya at mawawalan po ng blood supply yung heart muscle, mamamatay po yung heart muscle na yun at titigil sa pagtibok ang puso. Yun po. So, yun pong heart attack. Minsan mabilis din po yun. Kaya kailangan kapag nagka-heart attack ang isang tao, dalhin kaagad sa hospital para mabigyan ng gamot. Mabilisan po yun. Pag tinawag na yung cardiologist, magbibigay po ng gamot para matanggal yung bara. Yan po, sana may nakuha po kayo sa stroke or brain attack at saka yung heart attack or myocardial infarction. Kaya ko po ito na i-vlog kasi yung namatay ay 12 years old, pediatric patient po. Siya na po yung pinakabatang na nabalitaan ko na inatake. Hindi ko lang po alam kung heart attack or brain attack. Kaya po yung ating mga anak, kapag ka sobrang taba, 12 years old, sobrang taba, tapos pa-check niyo po yung blood pressure, baka mataas na yung blood pressure, yung cholesterol. Kasi pwede pong mangyari sa ibang bata yung mga ganun. Although malungkot po yung pangyayari, pwede natin ma-prevent yun through diet and nutrition, monitoring ng weight, check-up sa inyong mga pediatrician. Good morning po!